Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Para mapaigting ang pagsukpo kontra human trafficking at magpatuloy ang pagtatalaga ng US State Department of Justice o DOJ sa bansa bilang Tier 1 ranking nito, inugyok ni Pangulong Bongbong Marcos ang Interagency Council Against Trafficking ukol rito. Ayon naman sa kawani ng DOJ na si Miko Clavano, matagal na itong hangarin ni Marcos at nagbigay na rin ito ng mga patakaran upang masolusyonan ang problemang kinakaharap ng mga Pilipinong nagnanais magtrabaho labas ng bansa. Inihayag din ni Clavano na nakipag-ugnayan na rin ang kanilang ahensya sa ASEAN upang masugpo ang pagtaas ng transnational crime. Upang masiguro ang sapat na supply ng pagkain para sa mga biktima ng Bagyong Goring, nagpaabot ng relief assistance ang Department of Social Welfare and Development sa iba't ibang evacuation centers sa rehiyon ng Cagayan Valley. Ayon sa ahensya, ang mga supply ng pagkain ay ibinahagi sa mga lugar ng Cagayan, Alcala, Cataran at Apari. Pinag-iingat naman ng ahensya ang mga mamamayan sa banta ng bagyo. Ayon sa Philippine National Police o PNP, bumaba ng 6.19% ang crime volume sa bansa sa unang 8 buwan ng ngayong taon kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Sinasaklaw ng data ang panahon mula ika-1 ng Enero hanggang ika-23 ng Agosto batay sa impormasyon mula sa Crime Research Analysis Center ng Directorate for Investigation and Detective Management. Isinaad ni PNP Chief General Benjamin Acorde Jr. na ang mga accomplishments na ito ay nagpapakita rin ng bisa ng collaborative community efforts at ng commitment ng law enforcement para matiyak ang kaligtasan at seguridad ng bawat mamamayan. Kami ay patuloy na magdadala ng mga napapanahong balita. Ako si Princess Castro, abangan ang iba pang ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. NDRRMC nagtala ng mahigit 2,000 pamilya na naantala ng Bagyong Goring. Bilang ng krimen mula Enero hanggang Agosto bumaba ng 6.19% ayon sa PNP. Pilipinas at Vietnam layuning mas palakasin ang kooperasyon sa iba't ibang sektor. Representative Ralph Recto nagmungkahi ng bagong estratehiya upang palakasin ang sektor ng agrikultura. 3 biktima ng human trafficking na nakulong sa China muling napauwi sa Pilipinas. Gilas Pilipinas porsigidong manalo kontra Italy. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Naitala ng NDRRMC ang mahigit 2,000 pamilya na naapektuhan ng Bagyong Goring. Sinagawa naman ang preemptive evacuation kung saan 665 na individual mula sa Ilocos Region, Calabarzon at Mimaropa ang inilikas. Sa kasalukuyan, mayroong 2,307 na katao ang nasa 53 evacuation centers. Ang bagyo ay nagresulta rin sa tinatayang 40 milyong piso na halaga ng pinsalang idinulot sa mga infrastruktura. Nanawagan ng Vietnamese Deputy Minister of Foreign Affairs Do Hung Viet kay Undersecretary Maria Teresa Lazaro sa kanyang pagbisita sa Maynila nitong nagdaang ika-22 ng Agosto. Pinag-usapan ng magkabilang panig ang mga follow-up action na isasagawa kasunod ng katatapos lang na 10th Philippines-Vietnam Joint Commission for Bilateral Cooperation. Nagpalitan din sila ng kani-kanilang pananaw sa kooperasyon sa mga multilateral na organisasyon, anti-trafficking, gayon din sa maritime at energy sectors. Bilang paggunita sa Araw ng Mga Bayani, ipinahayag ni Speaker Martin Romualdez ang kaniyang pagkilala sa mga magsasaka,
manggagawa at OFWs na may malaking kontribusyon sa ekonomiya ng bansa. Sa paggunita sa sakripisyo ng mga bayaning lumaban para sa kalayaan, binigyang parangal din ni Romualdez ang mga manggagawa sa kanilang patuloy na pagsusumikap na suportahan ang kanilang pamilya at ang ambag nito sa ekonomiya. Saludo si Romualdez sa patuloy na pagsusumikap ng bawat Pilipino para sa bansa. Kami ay patuloy na magdadala ng mga napapanahong balita. Ako si Princess Castro, abangan ang iba pang ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. NDRRMC nagtala ng mahigit 2,000 pamilya na naantala ng bagyong Goring. Bilang ng krimen mula Enero hanggang Agosto bumaba ng 6.19% ayon sa PNP. Pilipinas at Vietnam layuning mas palakasin ang kooperasyon sa iba't ibang sektor. Representative Ralph Recto nagmungkahi ng bagong estratehiya upang palakasin ang sektor ng agrikultura. 3 biktima ng human trafficking na nakulong sa China muling napauwi sa Pilipinas. Gilas Pilipinas porsigidong manalo kontra Italy. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Hinimok ni Speaker Martin Romualdez ang BOC na paigtingin pa ang inspeksyon sa mga bodega ng bigas laban sa manipulasyon ng presyo ng mga kartel. Siniguro ni Romualdez na magkakaroon ng mga biglaang inspeksyon para matiyak ang pagsunod sa batas ng mga nagtitinda ng bigas. Kamakailan lang ay nagsanipuwersa ang House at BOC sa pagsasagawa ng inspeksyon sa mga bodega ng bigas. Nagmungkahi ng bagong estratehiya si Deputy Speaker at Batangas Representative Ralph Recto hinggil sa pagtugon ng gobyerno sa sektor ng agrikultura. Isa sa mga iminungkahi nito ay ang pag-amyenda ng mga batas ukol sa naturang sektor para mapalaki ang produksyon ng mga magsasaka. Punto ng kongresista na hindi sapat ang pagdepende ng mga magsasaka sa gobyerno at kinakailangan pahintulutan ang mga pribadong sektor na mamuhunan para magkaroon ng access sa mechanization. Dagdag pa aniya, sa ngayon ang average na laki ng sakahan sa bansa ay nasa higit kumulang 1 hektarya lamang at panahon na upang amyendahan ang batas na naglilimita sa pagkakaroon ng mas malawak na lupang sakahan upang mapalakas ang sektor ng agrikultura sa bansa. Mas pinaiigting ang cruise tourism portfolio ng Mindanao sa pamamagitan ng mga bagong shore excursion package na kasalukuyang idinisenyo para sa Zamboanga City at Tawi-Tawi. Samantala, ang mga kasalukuyang cruise tour ay in-update din bilang resulta ng mga cruise stakeholder ng Department of Tourism o DOT Familiarization Tour at site assessment nitong kamakailan lamang. Kabilang sa mga nasabing cruise tour para sa Island Group na sumasaklaw sa magkakaibang hanay ng mga karanasan ay ang Culture and Heritage Tours, Interfaith Tours, Island Tours at Expedition Ship Journeys. Kami ay patuloy na magdadala ng mga napapanahong balita. Ako si Princess Castro, abangan ang iba pang ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. NDRRMC nagtala ng mahigit 2,000 pamilya na naantala ng bagyong Goring. Bilang ng krimen mula Enero hanggang Agosto bumaba ng 6.19% ayon sa PNP. Pilipinas at Vietnam layuning mas palakasin ang kooperasyon sa iba't ibang sektor.
Representative Ralph Recto nagmungkahi ng bagong estratehiya upang palakasin ang sektor ng agrikultura. 3 biktima ng human trafficking na nakulong sa China muling napauwi sa Pilipinas. Gilas Pilipinas porsigidong manalo kontra Italy. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Focus.